Ang elevator game. Nakatira sa isang hostel ang tatlong magkakaibigan na sina Joe, Frank at Butler. Magkakasama sila sa isang kwarto. Sa kanilang tatlo, si Joe ang palaging takot. Kapag nanonood sila ng nakakatakot na pelikula, lagi itong nanginginig. Butler, tignan mo si Joe. Nanginginig sa takot. Hindi mo ba alam kung gano'ng kaduwag yan? Hindi ako duwag. Hindi ba? Bakit ka nanginginig ng ganyan? Nanginginig ako? Saan banda? Frank, mukhang hindi na natatakot ang munting duwag natin dito. Totoo ba yan? Oo, Dahil dyan, laruin natin ang elevator game. yan yung may mga kinalaman sa multo, di ba? Mga multo? Bakit? Takot ka, no? Hindi. Hindi ako natatakot. Sige Frank, paano ba yung laruin? Simple lang siya. Pagkatapos ng 3:00 na madaling araw, isa sa atin ang dapat pumasok sa elevator mula sa unang floor. Dapat, pindutin ng taong yun ang mga floor sa ganitong bilang. 4th floor tapos 2nd, 5th at 2nd, tapos 10th floor at panghuli sa 1st floor. Anong nalaman nito sa mga multo? Kapag pumunta ka sa pagitan ng 5th at 10th floor, may maririnig kang kakaibang mga tunog. Ang 10th floor ay daan papuntang ibang mundo. Isang multo ang papasok sa 10th floor. Kapag nakabalik ka sa 1st floor, isa ka ng ganap na matapang na lalaki. Ang galing, di ba? Frank, seryoso ka ba sa mga parte na may multo at ingay? Kung sino mang nakapaglaro nito dati, sigurado narinig na ang ingay o yung isa. Paano yung mga multo? Nananakit ba sila ng mga tao? Ang multo ay multo. Hindi parang si Santa na namimigay ng regalo. Siyempre naman, susubukan kang patayin ng multo, pero pwede kang tumakas. Paano? Kapag may pumasok ng multo sa elevator, huwag mong tignan at magpanggap ka na hindi mo narinig ang sinasabi niya. Kapag nagawa mo ng tuloy-tuloy yun, pagdating mo sa 1st floor, maglalaho na yung multo. Yun lang ang paraan para makaligtas. Mukhang talagang delikado tong laro na to. Delikado, oo. Napakarami ko nang narinig tungkol sa larong ito. Maniwala ka. Subukan natin. Ngayong gabi mismo. Ako ang magsisimula. Sunod si Butler at panghuli, ikaw Joe. Kailangan pumayag ni Joe kahit hindi siya komportable. Kailangan niyang itago ang takot mula sa mga kaibigan kahit anong mangyari. Biro lang ang tingin ni Frank sa elevator game. Si Butler naman, alam ang panganib sa laro dahil sa mga narinig niya ukol dito. Naghintay ang tatlong magkakaibigan ng mag-3 sa relo. Pagdating ng 3, humanda na sa pag-alis si Frank. Nagpaalam ito sa kanyang dalawang kaibigan. Simulan na natin. Tandaan na pagkakasunod-sunod. 1st, 4th, 2nd, 5th, 2nd, 10th. At balik ulit sa 1st floor. Mauna na ako. Kapag nakalabas ako ng buhay, magkikita ulit tayo. Umalis si Frank ng kwarto pero si Joe ang kinakabahan. Umabot si Frank sa unang palapag at pinindot ang buton ng elevator. Bumukas ang pinto, pumasok si Frank at pinindot muli ang buton para sa 4th floor. Hindi ako mga paniwala na natatakot ang mga kaibigan ko sa nakakatawang larong ito. Mga tanga talaga sila. Bumukas ang pinto sa 4th floor. Pinindot ni Frank ang buton para sa 2nd floor. Narating niya ang 2nd floor. Katapos ay pinindot naman niya ang buton para sa 5th floor at naghintay. Nang marating ng elevator ang 5th floor, may isang matandang babaeng pumasok na papunta naman ng 2nd floor. Uy, ako dapat ang pipindot niyan. Lumabas ang matandang babae nang marating ng elevator ang 2nd floor. Pagkatapos nito ay pinindot naman ni Frank ang buton para sa 10th floor. Di nagtagal, narating niya ang 10th floor. Wala namang kakaiba rito. Ha? Nasaan ang sikat na daan papuntang kabilang mundo? Nakakadismaya itong laro. Para lang maloko ang mga tao. Pinindot ni Frank ang buton para sa 1st floor at muling lumabas ng elevator. Nahanap niya ang daan pabalik sa mga kaibigan. Nakabalik na ako dito na ligtas at maayos. Walang multo kahit saan. Mag-isa ka ba sa elevator? Oo, halos. May isang matandang babae na pumasok pero lumabas siya sa 2nd floor. Kaya wala nangyari sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa mga narinig ko doon sa kwento, magbubukas lang ang daan kung mag-isa ka doon sa loob ng elevator. At hindi yun nangyari. Bakit di mo agad sinabi? Tapos na ako sa parte ko, ikaw naman ngayon. Sige, ako naman ang susunod. Ngayon, pumunta naman si Butler sa unang palapag. Pumasok siya ng elevator at pinindot ang buton para sa 4th floor. Bumukas at nagsara ang pinto ng elevator sa 4th floor. Tapos, pinindot niya muli ang buton para sa 2nd floor. Muling pumasok ang matandang babae. Pinindot nito muli ang buton para sa 5th floor. Pambihira naman. Ngayon pa ako sinamahan nitong babae. Pagkalabas ng babae, pinindot ni Butler ang buton para sa 2nd floor.
Kaya mo kang tapusin tong laro na to. Dumiretso si Butler sa 10th floor. Wala namang kakaiba rito. Bumalik muli si Butler sa elevator para pumunta sa 1st floor. Pabalik na siya sa kanyang mga kaibigan. Magaling! Nakabalik ka din ng buhay! Alam nyo, nandun ulit yung matandang babae. Siguro maluwag ang tornilyo nun sa ulo. Bakit siya magpapabalik-balik bakit at pababa sa ganitong oras? Pero sige, si Joe na ang susunod ngayon. Pagkatapos makinig sa mga kaibigan, naniwala na si Joe na kunwari lamang ang laro. Umayag agad siyang pumunta. Oo, ako naman ngayon. Pumunta si Joe ng 1st floor at pumasok sa elevator. Pagpasok sa loob ay pinindot niya ang buton para sa 4th floor. Sumilip siya sa labas nang bumukas ang pinto. Wala naman tao dito. Bakante. Sumara ang pinto at pinindot niya ang buton para sa 2nd floor. Nang nakarating sa 2nd floor, muli itong sumilip sa labas. Niya muli ang buton para sa 5th floor at sumilip din sa labas. Pagkatapos ay pinindot naman niya ang buton para sa 2nd floor at sa oras na iyon ay nakarinig siya ng tunog. Nakinig siya rito. Baka imahinasyon ko lang. Wala namang tao sa paligid. Tulog na mga tao ng ganitong oras, di ba? Sumara ang pinto ng elevator at ngayon ay pinindot ni Joe ang buton para sa 10th floor. Sigurado siyang may naririnig siyang tumatawa. Nagsisimula na siyang matakot. Bumukas ang elevator. May isang dalagang pumasok. Naalala ni Joe ang parte kung saan kailangan niyang makatakas sa multo. Hindi ko siya dapat tignan o pakinggan na kahit anong mangyari. Kinukumbinsi ni Joe ang sarili na wag nang pansinin ng babae nang hiningan siya nito ng tulong. Pakiusap! Pakiusap! Pwede mo ba akong tulungan? Maraming alak na nainom ang asawa ko at pinubugbog niya ako. Pwede mo ba akong tulungan? Dalhin mo ko sa ospital. Pakiusap! Pakiusap! Narinig ni Joe ang pakiusap ng dalaga pero yumuko lamang siya at hindi ito pinansin. Nakita niya ang mga paa nito. Patuloy ito sa pag-iyak. Hindi na kayang tiisin ni Joe ang pag-iyak ng babae. Naisip niya, kailangan talaga nito ang tulong niya. Nakalimutan niya na panlalaki lamang ang hostel na ito at bawal ang mga babae. Nang tiningnan niya muli ang babae, tumigil na ito sa pag-iyak at ito ay tumawa. Pagkatapos nito, mga sigaw na lamang ni Joe ang narinig. Narinig ng mga kaibigan ni Joe ang pagsigaw at tumakbo ito papunta sa elevator. Pagbukas ng pinto, bumagsak ang walang buhay na katawan ni Joe sa kanilang mga bisig. Nagulat sina Frank at Butler. Malaki ang kanilang naging kabayaran sa inaakala nilang laro. Ninakaw ng elevator game ang buhay ng kanilang kaibigan na si Joe. Ang minumultong hostel. Matapos matiyak ang admission sa kanilang New York Film Academy, sabik na sabik si Frank. Dati na niyang pangarap ang maging filmmaker. Ngayon ang araw na magkakatotoo na ang kanyang pangarap. Nanggaling si Frank ng Australia, nakahanap siya ng matitirahan sa St. Catherine Hostel sa New York. At dito, nakilala niya ang roommate niya na si Peter. Hello, ako si Peter. Ako si Frank. Frank, engineering student ako. Ikaw ba? Isa naman akong film student. Wow, mahusay yan. Matagal nag-usap si Frank at Peter. Noong gabi, nanood sila ng horror movie sa laptop at natulog sa sarili nilang mga kama. Mga alauna ng gabi. Biglang nagising si Frank sa boses ng isang sumisigaw. Tumingin siya sa paligid para hanapin ang pinagmulan nito. Papawisan siya na sobra. Tinawag niya si Peter. Peter! Peter! Ano nangyari? Wala ka narinig na sumigaw? Wala naman. Akala ko may narinig akong sumigaw. Para bang humingi ng tulong. Natakot ako. Baka naman hindi mo pa naaalis yung horror movie dyan sa ulo mo. Walang ganun nangyari. Guni-guni mo lang yun. Magtubig ka na lang kaya at subukan mong bumalik matulog. Matapos yon sabihin ni Peter, kinumbinsi ni Frank ang sarili na baka guni-guni nga ang narinig niya. Sinubukan niyang matulog ulit. Ngunit nang marinig niya ang mga sigaw, sa bawat beses na ipikit niya ang kanyang mga mata, nabulabog siya at hindi naintindihan ang nangyayari sa kanya.
Kaya umagahan, dumiretso na si Peter at Frank sa kanilang mga eskwelahan. Hindi mapakali si Frank pero ngayon dapat ang unang araw niya sa New York Film Academy. Matagal niyang inabangan ang bagong panimula nito. Nang maglakad siya sa campus, dinaanan niya ang Hall of Fame notice board. May litrato ng mga estudyante ng taon. May napansin siyang isang litrato. Kamukha niya ang lalaki sa litrato. Lumapit siya para basahin ang pangalan at nagulat siya. Frank Butler? Pangalan ko. Wala pa naman ako kilala na kapangalan ko. Kakaiba yan ah. Grabe. Bumalik si Frank sa hostel matapos ang mga oras sa kolehiyo. Naglaro sila ni Peter at nagpahinga sa kanilang kama. Frank, matulog ka na mahimbing ngayon. Huwag yung mabulabog tulad ng kagabi. Oo, may bingaw matutulog. Nagbibiro lamang nun si Peter kay Frank pero sino mag-aakala na mauulit lang ang nakakilabot na gabi ni Frank. Malalim mo naging tulog ni Frank ng ilang oras. Nang binangungot siya, napanaginipan niyang umiiyak siya habang may kung sino ang nampupugbog sa kanya. Ang buong silid binalutan ng dilim. Malakas ang iyak ni Frank. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Nakita ni Frank ang lalaki na bumunot sa kanyang bulsa upang ilabas ang isang kutsilyo at lumapit sa kanya. Nang papatay na si Frank, nagising siya sa masamang panaginip. Natakot si Frank. Gusto sana niyang gisingin si Peter noon, kaso takot din siyang mapagtawanan. Uminom na lamang siya ng tubig sa bote at umupo sa kama ng matagal. Pagdating ng umaga, sinimula ni Frank isipin kung bakit nangyayari ito sa kanya. Bakit siya ginagambala ng mga bangungot? Yung lalaki, sino ba siya? At bakit niya ako gustong patayin? Pagdating ni Frank sa eskwelahan, nagulat siya na makita ang isa sa mga propesor niya. Yan yung lalaki may hawak ng kutsilyo sa panaginip ko. Tinitigan din si Frank ng propesor na parang dati na niyang kilala si Frank. Namutla ang propesor nang makita si Frank. Si Frank naman natatakot makita ang propesor. Pagdating niya ng hostel, kinuwento niya ang masamang panaginip kay Peter at ang enkwentro sa propesor. Paano naging posible to? Hindi ko rin maintindihan. Wala pang maayos sa tulog simula nang lumipat ako dito. Isama mo na dun yung mga bangungot at yung professor na yun. Nakita mo na siguro siya dati. Baka hindi mo lang matandaan. Kaya ngayon, laman na siya ng mga panaginip mo. Hindi, Peter. Galing akong Stella, di ba? Hindi ko pa siya nakikita. Ang creepy din nga ng tingin ng professor sa akin nung titigan niya ako. Para bang kilala niya rin ako. Naguguluhan na ako. Hindi talaga kita maintindihan. Ang meron lang sa akin dito sleeping pills. Kumuha ka ng isa kung gusto mo. Patulugin mo rin ako na mahimbing. Kumuha si Frank ng pill at natulog na. New moon ang gabi nito. Hating gabi at narinig ni Frank ang sarili niyang umiiyak. Sa isang sulok ng kwarto, mayroong isang lalaking umiiyak na kamukhang kamukha niya. Natakot si Frank pero biglang nawala ang lalaki. Saan siya napunta? Bumangon si Frank at narinig niya ang ingay sa labas. Nagpasya siyang lumabas ng kwarto at sundan ang ingay. At laking gulat niya nang makita ang pintuan ng kabilang kwarto na nakabukas. Nakapagtataka. Hindi pa palagi namang sarado ang pinto na to? Pagkapasok ni Frank sa kwarto, agad namang namatay ang ilaw. Medyo natakot noon si Frank at pagkatapos, biglang mag-isang sumara ang pinto. At noon nakita ni Frank ang lalaking umiiyak. sa Tulong! sulok. Tulungan niyo ako! Wala bang pwedeng tumulong sa akin? Umuulit ang bangungot ni Frank sa totoong buhay. Nakita niyang binubugbog ng propesorang lalaki at sinasaksak ng propesorang lalaki at pinatay siya gamit ang kutsilyo. Namatay agad ang lalaki. Lumabas sa katawan ng kaluluwa nito at lumapit kay Frank. Frank din ang pangalan ko. Dati yung nag-aaral sa New York Film Academy kagaya mo. Nakatala ako sa hostel dito dati. Ilang buwan matapos kong lumipat dito. Nagkaroon ako ng girlfriend. At ang pangalan niya ay Kim. Isang gabi, nag-drive kami sa labas ni Kim. Naaksidente kami at biglang namatay si Kim. Nagduda ang ama ni Kim na sadya ko raw siyang pinatay.
Yung professor ang ama niya. Yung nananaksak sa akin hanggang sa namatay ako. Ikinagulat ni Frank ang paliwanag. At sa wakas, kaya na niyang ipaliwanag ang mga nangyayari sa kanya sa mga nakaraang araw. Pero, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil gusto kong bigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ko. Pero ano kaya kong gawin? Marami. Pumasok ang mga halakhak ng kaluluwa ni Frank sa katawan niya. Sa wakas, magiganti na ako. Humanda ngayong lahat sa akin. Nagtungo si Frank diretso sa bahay ng propesor. Nakatayo siya sa labas ng bahay nito at tumawa ng malakas. Professor, sino na ang magliligtas sa iyo ngayon? Natakot ang propesor na makita si Frank sa labas ng kanyang bahay. Namanhid at nanigas ang kanyang mga kamay at paa. Agad itong tumungo sa pinto, pero binuksan ito ni Frank at tinulak ang propesor sa sahig. Ikaw naman ngayon, Professor. Tigilan mo ako! Pakawalan mo ako! Please, Frank! Pakawalan mo ako! Nung araw na yon, nakiusap din ako sa'yo. Nakinig ka ba? Ngayon, mamamatay ka na rin. Siguradong mamamatay ka na. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinakal niya ang propesor at inangat ito. Dahilan upang mahirapang huminga ang propesor. Pakiusap! Pakiusap! Anong silbi ng paghingi ng tawad mo? Nang pinatay mo ko, nakinig ka ba sa akin noon? Girlfriend ko si Kim. At minahal ko siya. Bakit ko naman siya papatayin? Ha? Pagkatapos niyang sabihin ito, sinakal niya ng madiin ang leeg ng propesor. Dahilan upang ikamatay agad ng propesor. Pagkatapos, bumulagta si Frank sa sahig ng walang malay. At nang magising siya, wala siyang kaalam-alam kung paano siya nakarating doon. Wala rin siyang alam tungkol sa mga nagawa niya. Inaresto si Frank ng polis pero diniklara siyang nababaliw at pinadala lamang siya sa isang institusyon. Si Frank, sa mga oras na yon, ay naniniwala pa ring mamamatay tao siya para sa isang pagpatay na hindi lang niya ginawa mag-isa. Ang kababalaghan ng Shaniwar-Wada. Si Anna ay nasa kalagitnaan ng pagsasagawa ng kanyang research sa the most haunted places in the world nang bigla siyang napadpad sa isang artikulo sa Shaniwar-Wada Fort. Lily, pakiramdam ko itong Shaniwa Arwada o kilala bilang Kila ay ang pinaka-nakakatakot na lugar talaga sa buong mundo. Bakit naman? Kasi hanggang ngayon, yung mga tao doon, nakakarinig pa rin ng mga humihiyaw at humihingi ng tulong. Ano ba ang kwento sa likod ng lugar na yon? Hindi ko masyadong alam ang buong detalye. Pero ang alam ko lang, yung fort na yon itinayo noong 1730 ni Haring Bajero Peshwa. Ang kwento sa fort na yon naging napakamalas para sa kanya. Isang taon pagkatapos niyang itayo ito, ay niloko siya ng mismong anak niya na si Nana Sahib. Hindi lang yon, nahiwalay din siya sa kanyang asawa. Tapos namatay siya sa pagkabigla. Ibig sabihin yung fort pinagmumultuhan ng multo ni Bajero Peshwa? Hindi yun. Si Bajero Peshwa ay nagkaroon ng apo na nagngangalang Narayan Rao na 17 taong gulang pa lamang. Ang kanyang multo ang gumagala sa fort at sumisigaw ng tulong. Ano ba yung project story niya? Hindi ko talaga alam. Pero gagawin ko ang project na ito at aalamin ko yan. Pupunta ako sa India sa susunod na linggo at pagbalik ko, alam ko ang buong detalye. Pero paano kung yung lugar ay hindi talaga nakakatakot? May posibilidad na ganon. Pero nagtitiwala ako sa instincts ko. Dahil malakas ang kutob ko, may kailangan akong alamin. Dumating si Anna sa India pagkatapos ng isang linggo. Nakilala niya ang kanyang guide na si Vivek sa lungsod ng Pune. Miss Anna, maligayang pagdating. Salamat.
Gusto niyo ba mag-check-in sa inyong hotel at magpahinga o dumiretso sa Shaniwar Wada Fort? Shaniwa Arwada Fort. Matagal na panahon ko nang hinintay na makita ang lugar na yan. Hindi ko na mapipigilan pa ang pananabik ko. Sige, dumiretso tayo dun. Di ba nag-request din ako ng isang eksperto? Nakipag-usap ako kay Professor Pinto. Marami siyang alam sa kasaysayan ng Shaniwar Wada. Salamat. Sinamahan ni Vivek si Ana sa Shaniwar Wada Fort. Umaga pa at namangha si Ana sa arkitektura ng lugar. Kamangha-mangha! Gusto kong kapayapaan at katahimikan dito. Ligtas na sabihin na payapa kapag umaga. Pero sa gabi umaalingaw-ngaw ang mga tunog na nakakangambala mga hiyawan. Talaga? Manatili ka ng ilang araw dito at magiging malinaw sa iyong lahat. Siya nga pala, ang inayos kong hotel room mo ay malapit dito sa fort. Para hindi mo makaligtaan ng mga tunog sa gabi. Matapos siyang inilibot, ay ibinaba ni Vivek si Ana sa hotel. Pagkatapos nagpahinga at umidlip. Nang magising si Ana, nagulat siya na napagtanto niya ang gabi na. May narinig siyang kakaibang ingay. Kakamalabachwa! 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 Natakot si Ana. Tumingin siya sa labas ng bintana, ngunit madilim at wala siyang makitang sinuman. Ang mga naririnig niyang ingay nito ay tiyak niyang nagmumula sa fort. Kinabukasan, nasa hotel si Vivek para sunduin siya. Ano, Ana? Kamusta naman kagabi? Sana'y nakatulog ka na matiwasay. Ang totoo, hindi masyado. May mga narinig akong ingay kagabi. Hindi ako makapaniwala. Naintindihan ko. Karamihan sa mga tao ay hindi. Pero umaasa akong pag nakita kay ni Professor Pinto ay mapapawi ang iyong kalituhan. Punta na natin siya. Sinamahan ni Vivek si Ana sa bahay ni Profesor Pinto. Hi, Ana. Kamusta ka? Ayos lang, salamat. Kayo po ba? Maayos na maayos. Ang graduation project ko tungkol sa pagsasaliksik sa mga nakakatakot na lugar. Pinili ko si Shaniwa Arwada bilang paksa para sa aking proyekto. Naramdaman mo ba na ito nakakatakot? Hindi ako sigurado. Pero kagabi nakarinig ako ng mga sumisigaw galing sa fort. Ang fort ay itinayo ni Bajirao Peshwa na may 3 anak na lalaki. Sina Vishwas Rao, Madhav Rao, at Narayan Rao. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang korona ay pinasa sa kanyang panganay na anak na si Vishwas Rao. Nagalit ito kay Raghunath Rao o Ragoba na kapatid ni Bajirao Peshwa. Si Ragoba ay nagpaplano at balak na maging hari sa anumang katumbas. Sa ikatlong labanan sa Panipat, binawian ng buhay si Vishwas Rao. Sa ilang kadahilanan, sinisi ng kanyang kapatid na si Madhav Rao ang kanyang sarili sa kanyang pagkamatay. Namatay din siya sa gulat at pagdadalamhati. Ang natitirang tagapagmana ay si Narayan Rao, na isang batang 17 taong gulang. Kumbinsido si Ragoba na sa wakas siya ay makoronahan bilang hari pagkatapos lamang ng kamatayan ni Narayan Rao. May naisip siyang malikot na plano. Ngunit nakuha ni Narayan Rao ang kanyang pangna. Kinuha niya ang kanyang tiyuhin o si Kaka bilang bilanggo at ikinulong siya sa fort. Hindi kinaya ng asawa ni Ragoba na iniinsulto ng ganito ang kanyang asawa. Siya ay lumabas para sa paghihiganti. Umupa siya ng ilang mamamatay tao para kumpletuhin ang pagkasagawa sa gabi sa Ganpati Visarjan. Ang mga pumatay ay pumasok sa silid ni Narayan Rao noong gabi. Tumakas siya, sinusubukan niyang takasin ang kanyang kapalaran. Patuloy siyang nagsusumamo na malakas, kakamalabatsuha. Nang ibig sabihin ay, Tito, iligtas mo ako. Pinugutan ng mga pumatay si Narayan Rao. Tinadtad ng maliliit na piraso ang katawan at itinapon sa ilog. Mula nung araw na yun, ang multo niya ay gumagala na sa loob ng Shaniwar Wada Fort. Ibig sabihin, hindi umaalis ang multo niya sa fort? Sinubukan ng mga tao na palayain ang kanyang espiritu at mawala, ngunit parang ayaw umalis ng kanyang espiritu sa lugar na yun. Bakit naman? Kung bakit ayaw niyang umalis, siya lang ang nakakaalam. Nakita niyo na ba ang multo niya? Hindi pa. Pero nakarinig ako ng mga kwento. Ako, gusto kong makita. Mapanganib yung gusto mo. Alam kong mapanganib, sir. Pero gusto ko talaga siyang makilala. Nang gabing yon, nag-iisa si Ana sa fort.
Sa kaligitnaan ng gabi, narinig niya ang mga hiyawan, kasabay ang mga yabag. Parang may tumatakbo sa tabi niya. Nararamdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang tabi. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob upang lumingon at tignan, ngunit walang taong naroon. Ang tanging nakikita niya ay isang madilim na anino sa paligid niya. Sinubukan niya ng gusto upang makita ang espiritu, ngunit nakatakas ito sa kanyang paningin. Kumbinsido si Ana na may kakaibang bagay doon. Hindi siya sinaktan ng espiritu, ngunit ibinigay nito sa kanyang ebidensyang hinahanap niya. Kinaumagahan, bumalik siya pa uwi sa US noong gabing flight niya. Natapos na niyang kanyang pananaliksik. Hanggang ngayon, kapag naalala niya ang nakapangingilabot na kapaligiran at sumisigaw sa Shaniwa Arwada, kinikilabutan pa rin siya. Talagang binigyang hustisya ng Shaniwa Arwada na maging pinaka-nakakatakot na lugar sa buong mundo. Ang Masamang Espiritu. Ito ay kwento mula noong 1980s. Si Zara ay isang babae na nakatira sa Dhaka City kasama ang kanyang mga magulang. Minsan siyang nagtrabaho sa library. Mahilig siyang magbasa. Kapag may libreng oras siya, mauupo siya para magbasa. Madalas siyang bistahin ng kanyang kaibigan na sina Dan at Maria. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng libro sa library, ginulat siya ni Dan at Maria. Napasigaw si Zara. Pambihira naman kayo. Library to. Huwag naman sana kayong maingay. Ay nako, lagi kang busy sa pagbabasa. Tama si Dan. Di mo na kami pinupuntahan, kaya naisip namin na puntahan ka. Hay nako, alam nyo ba, wala nang hihigit pa sa libro. Hulaan nyo nga kung ano yung binabasa ko ngayon. Nagtanong sila kahit hindi interesado. Anong libro? Ang Masamang Espiritu. Siya rin ang hari ng kadiliman. Tungkol saan ba yan? Ikwento mo nga sa amin. Natawa si Dan at Maria, pero naupo sa harap ni Zara. Ito ang demonyo na kinatatakutan ng buong mundo. Mabangis na ngipin, malungkot na mga mata. May tunnel sa loob ng Earth at nagbubukas ito sa 7 lugar sa mundo. Ang sabi nila, nasa loob lang siya. Pero kapag may pumunta sa kahit isa sa lugar na yon at tinanggal ang mga bato, lalabas daw ang mga espiritu at mananakot sa buong mundo. Okay. San ba yung 7 lugar? Pinakita ni Zara. May picture ng gubat na may kuweba. At may malalaking puno dito. Tinitigan ni Dan ang larawan. Uy, alam ko tong lugar na to. Gubat yan, malapit lang dito sa syudad. Ha? Eh di ganito na lang. Puntahan natin para makita natin kung talagang totoo ba yun. Huwag na. Tama na yung mga kalokohang multo na yan. Susunduin ka lang namin. Hindi, Maria. Ngayon, gusto ko rin tignan kung totoo ba tong lugar na to o haka-haka lang. Ayoko nga. Ayoko lumayo sa syudad. Sige na, Maria. Magiging masaya to. Kahit kailan, hindi pa naman tayo umaalis eh. Kaya sige na, pumayag ka na. Sige na nga. Tara na. Sige, bukas ng umaga magkikita tayo sa harap ng bahay namin. Okay. Excited na ako. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, lumakad ang tatlo para hanapin ang kuweba. Habang papalapit sila sa kuweba, binuksan ni Dan ang libro at tiningnan kung katulad ba ito ng nasa litrato. Tignan mo, kamukha ng nasa libro. May mga bato sa labas ng kuweba, pero hindi katulad ng libro. Ano kaya kung tanggalin natin ito? Natakot si Maria. Nakakatakot na. Paano kung totoo nga ang masamang espiritu? Paano kung kunin niya tayo at kainin o kung ano man? Tinawanan lang nila si Maria at nagpatuloy sa pagtanggal. Hinabot sila ng buong araw para tanggalin ang mga bato. Kahit gabi na ay nagpatuloy pa din sila. Pagkatapos nila tanggalin ang mga bato, nakita nila ang pinto papunta sa kuweba. May litrato na parang hayop.
Tara na. Tama na ang mga nakita nyo. Sayang sa oras. Tara na. Ang layo na ng narating natin. Aalis lang tayo dito kapag nakita na natin ang lahat. Nang hawakan ni Zara ang pinto, biglang may tunog na galing sa loob. Naging pula ang mata ng nilalang at tumakbo punta sa pinto. Mas binuksan pa ni Zara at Dan ang pinto. Bukas na ang pinto at wala akong makita. Tara na. Ayaw ko na magsayang pa ng oras. Nang tumalikod si Maria at naglakad, may isang pangit na nilalang na umakyat papunta kay Maria at nag-ingay. Tinignan ni Maria ang nilalang. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng nilalang. Nakita ni Dan at Zara ang masamang nilalang at natakot sila. Dan! Zara! Iligtas niyo ako! Dumating na talaga yung masamang multo! Pakiusap, iligtas niyo ako! Nadulas siya habang umaatras. Nakuha ng nilalang ang kanyang paa at kinagat ito. Sumigaw si Maria sa sobrang sakit. Kinakain ng nilalang ang laman at tumutulo na ang dugo mula sa kanyang bibig. Dan! Gumawa ka ng paraan! Papatayin niya si Maria! Sige na, natatakot ako! Wala akong maintindihan. Ano ang dapat kong gawin, Zara? Kunin mo yung bato at batuhin mo! Sige, tumahimik ka muna. Okay. Kinuha ni Dan ang bato at binato ang nilalang. Nagalit ang masamang nilalang kay Dan. Tumingin siya kay Dan at tumakbo si Dan palayo. Hinabol siya ng nilalang. Kinuha niya si Dan mula sa likod at nadapa si Dan. Nauntog siya sa bato at nagdugo. Pinuntahan ni Zara si Maria. Maria! Gising, Maria! Takot na ako! Papatayin niya tayo! Tapangan mo, Maria! Hindi mo ba nakikita kung gaano siya kasama? Nakakatakot! Sana hindi na lang tayo pumunta dito. Sobrang sakit ng paa ko. Hindi na siguro ako makakalakad. Ang sakit! Hindi, wag mong sabihin yan. Haharapin natin to ng sama-sama. Mag-iisip muna ako ngayon ng paraan. May nakitang libro si Zara at nagbasa tungkol sa nilalang. Nagulat siya sa kanyang nabasa. Maria, may isang paraan para tumigil siya. Hanggat walang nag-aalay ng kanyang sarili, hindi titigil ang masamang espiritu. Huwag kang mag-alala, kaya natin to. Nagising na si Dan at nagkaroon siya ng head injury. Sinubukan niyang tumakbo kahit natatakot. Humarang ang masamang nilalang at tumayo sa harap niya. Wag! Bitawan mo ako! Wag! Galit na nakatingin ang masamang nilalang sa kanya. Nag-iiba ang kulay ng mga mata niya at patuloy pa siyang lumaki nang atakihin siya ng nilalang. Napagilan siya ni Zara at nagbasa. Masamang espiritu, ako si Zara at gusto kong ialay ang sarili ko. Kainin mo ang aking laman at ilayo ang mundo sa kapahamakan. Nagulat si Maria at Dan. Sinubukan nilang pigilan si Zara sa ginagawa niya. Zara, wag! Zara! Wag! Please! Nangyari ang lahat ng ito dahil sa akin. Kaya ako ang tatapos nito. Aayusin ko to. Nagsimulang umiyak si Dan at Maria. Lumapit ang nilalang kay Zara at dinala sa loob ng kuweba. Sumigaw sa sakit si Zara. Nagsara ang pintuan mag-isa. Naiyak si Maria at Dan habang nakayakap sa isa't isa. Hindi ko inakala na mangyayari ito sa atin. Umalis na tayo, Dan. Nagsakripisyo si Zara para sa atin. Respetuhin natin yon. Sumang-ayon si Dan habang patuloy na umiiyak. Tama ka, Maria. Umuwi na tayo. Ang wakas. Ang manikang si Annabel.
Isang antigong manika ang regalo kay Donna ng kanyang nanay. Agad niyang ipinakita ang manika sa kaibigan niyang si Angie. Tingnan mo, Angie. Ang ganda niya. Regalo sa akin ni Mama. Mahilig ko sa manika kahit nung bata pa lang ako. At alam ni Mama kung anong gusto ko. Maganda nga. Mukhang totoong tao na pwedeng kausapin. Sobrang ganda. Kinagabihan, naglaro ng manika si Donna at saka ito nilagay sa kama. Kinabukasan, umalis siya ng bahay at nagalmusal kasama si Angie. At ang naiwang manika, biglang naging pula ang mga mata na may nakakatakot na liwanag. Nianig ang kwarto ng nakakabinging ingay. At nang bumalik ang magkaibigan sa kwarto ni Donna, nagulat sila sa nakita. Nakaupo sa silya ang manika, hindi sa kama, at pula na ang mga mata nito. Nagulat ang magkaibigan at natakot. Teka, sa kama ko siya nilagay. Paano siya napunta sa silya? Kinuha mo ba? Hindi Tayo lang naman ang nandito sa bahay. Walang ibang pumasok dito sa kwarto. Paano gumalaw yung manika? Posible ba yun? Tinignan na magkaibigan ang manika hanggang sa may narinig silang nakakakilabot na tunog. Noong araw na yon, sari-saring kababalaghan na nangyayari sa manika. May mga nakakakilabot na tunog silang naririnig. Makikita ni Donna ang manika sa ilalim ng kama o nakatayo sa may pinto ng kwarto. Lalong nagiging katakot-takot ang paggalaw ng misteryosong manika. May maririnig na malalakas na tawa na tila tawa ng isang batang babae. At kung minsan, nakakatakot na iyak ang maririnig mula rin sa mismong manika na ito. Kakilakilabot ang mga pangyayaring ito. Kaya takot na takot ang dalawang magkaibigan. Meron pa bang mas nakakatakot pa rito? Isang araw, pumasok si Donna at Angie sa kwarto at nakitang nakakalat ang kanyang mga libro. May mga papel ring nakakalat sa paligid kung saan nakasulat ang salitang tulong. Lumipad ang mga papel kasabay ang isang nakakatakot na boses. Kaya tinignan ni Donna ang manika at napansing may tumutulong dugo mula sa mga mata nito. Lalong natakot ang magkaibigan. Niyakap nila ang isa't isa at agad tumawag ng isang eksperto. May kaluluwa ng 7 taong gulang na bata sa loob ng manikang ito. Annabel Higgins ang pangalan niya at namatay siya sa isang aksidente. Sabik sa pagmamahalang bata at napalapit ang loob niya sa inyo. Kayo ang magpapasya kung mananatili siya rito o hindi. Mananatili siya dito. Wala naman siyang ginagawang masama sa amin. Gusto kong manikang ito na pamahal na din kami sa kanya. Paglipas ng ilang araw, dumating ang kaibigan niyang si Lou at tumira kasama nila. Sa ibang kwarto siya natulog. Tinignan ni Lou ang manikang si Annabel. At napansin ang kakaibang galaw nito. Donna, alisin mo ang manikang yan dito. Kung hindi, isang aksidente, malubhang aksidente ang mangyayari. Hindi totoo yan, Lou. Matagal na namin kasama si Annabel dito. Mahal namin siya at mahal niya din kami. Walang masamang mangyayari. Hindi nila inakalang tama si Lou, kaya binaliwala nila ang babala nito. At yun ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Habang natutulog si Lou sa kanyang kwarto, may nakakakilabot na boses ang papalapit sa kanya. Kasabay nito ang halakhak na unti-unting lumalakas. At nakita niya nakalutang sa ere si Annabel habang papalapit ito sa kanya. Nakalutang ito sa taas niya at nakakatakot ang mukha nito. Pulang-pula at nagbabaga ang kanyang mga mata. May dugo sa gilid ng kanyang labi.
At bigla na lamang kinalmot ang mga kuko nito ang dibdib ni Lou. Malubhang nasugatan ang dibdib ni Lou. Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Iligtas niyo ako sa manigang ito! Hindi! Tulungan niyo ako! May narinig siyang mga sigaw at naramdamang may sumasaksak sa kanyang dibdib. At narinig ulit ang malakas na halakhak. Hindi makatayo si Lou sa kanyang kama dahil tila may nakadagan sa kanya at hindi siya pinapakawalan. Umalingaw ang mga tili at sigaw sa paligid. Takot na takot si Lou. Kinalabutan, kinabahan. Punit ang kanyang mga damit. Hindi siya makapagsalita at ilang beses pa tuluyan nang hinimatay. Pagising ni Lou, naramdaman niya ang matinding sakit. May 4 na sugat sa kanyang dibdib na parang sinaksak ng pako. Dumating si Donna at Angie at nagulat sa nakita. Kitang-kita ang kanilang takot at hindi nila alam kung anong gagawin. Paupo na lamang si Donna sa pagkatuliro. Nang malaman ng mga kapitbahay ang nangyari, pinatawag nila si Father Hagen. Pinag-aralan niya ang manika at napagtantong hindi niya kayang supilin ang manika. Tinawag niya si Father Cook na mas makapangyarihan sa kanya. Tinawagan niya sina Ed at Lorraine Warren. Masusi nilang pinag-aralan ang manikang si Annabelle. At unting-unting nabubunyag ang katotohanan tungkol sa manika. Ngayon lang nakakita sina Ed at Lorraine ng manikang punong-puno ng kababalaghan. Hindi nagtagal, nalaman nila ang misteryong tungkol sa manika. Nadiskubre nila na hindi kaluluwa ng batang babae ang nasa loob ng manika. Kung hindi, isang demonyong nagpapanggap bilang isang inosenteng bata. Layunin ng demonyong ito na sumanib at sakupin ang katawan ni Donna o ang kaibigan nitong si Angie. Kung nagtagumpay ito, malaking kapahamakan ang maaaring mangyari. At nang ibinunyag ito ni na Ed at Lorraine sa kanila, lubhang kinilabutan si Donna. Nanginig siya sa matinding takot. Ginoon, natatakot po ako. Iligtas niyo po ako sa manikang ito. Alisin niyo na po siya dito. Baka mamatay pa kami na dahil sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Alisin ko na siya sa bahay na ito. At mula ngayon, hindi niya na kayo gagambalain pa. At nilagay ni na Ed at Lorraine Warren sa likod ng kanilang sasakyan at umalis. Ngunit, nang umandar ang sasakyan, bumilis ang andar nito. Hindi nila magalaw ang manibela at hindi rin gumagana ang preno. May kakaibang tunog galing sa likod ng sasakyan. Lumundag sila mula sa sasakyan bago ito bumangga sa isang puno. Nag-isip ng mabuti si Ed at Lorraine at kumuha sila ng holy water at binuhusan ng manikang si Annabelle. Tumahimik na ang manika. Muli silang bumiyahe at nakarating sa kanilang bahay. Napagtanto nilang mahirap supilin ang manika. Maging sa kanilang tahanan kung saan-saan lumilipat ang pwesto si Annabelle. Tinawag nila si Jason Bradford, isang kilalang paring Katoliko. Pinakita ni Father Jason ang kanyang kapangyarihan nang itaas niya ang manika at sinabing, Isa ka lamang manika at hindi kami mapapahamak. Pagkatapos nito, umalis na si Father Jason at umuwi. Pagkalipas ng ilang araw, napabalitang muntik nang mamatay ang pari sa aksidente. Ngayon, magkasamang nagpasya sina Father Jason, Ed at Lorraine Warren na ikulong ang manikang si Annabelle sa isang baul. Nilagay nila ang baul sa isang museo. Hanggang ngayon, nakatago pa rin sa baul ang manika doon sa museo. Minsan, isang kaibigan ni na Ed at Lorraine Warren ang nagbiro tungkol kay Annabelle. Pagkatapos noon, namatay siya at ang kanyang asawa sa isang matinding aksidente sa motorsiklo. Takot na ang mga taong sabihin ang pangalan ni Annabelle.
Hanggang ngayon, nakatago pa rin sa baol si Annabelle doon sa museo. Walang mangahas na makita siya. Hanggang ngayon, nananatili si Annabelle bilang pinakamapanganib na manika. Ang wakas.